The Criminal Investigation and Detection Group arrests Maggie Cacho, a candidate for Guimaras governor, in an operation for February 11, 2025. Lalaki ba to? Bakit he? He allegedly swindled a complainant supposedly expedite an emission testing project. Lalaki ba to? Bakit he? Baka nagkamali lang yung Inquirer.net kasi he allegedly swindled a complainant to supposedly expedite an emission testing project. Manila, Philippines, a gubernatorial candidate in Guimaras who allegedly claims to be a cousin of First Lady Lisa Araneta Marcos was arrested by the Criminal Investigation and Detection Group for swindling or estafa. Allegedly. Kasi mga kaibigan, no, marami naman talagang nagki-claim. Naalala niyo yung mga nahuli din ng NBI na nagki-claim sila na sila ay from Office of the First Lady, no? So, napag-alaman, wala naman pala silang kaugnayan sa First Lady. So, marami talagang gumagamit sa pangalan ng First Lady. Ito naman, nagkiklaim naman siya na siya daw ay pinsan. Kasi yung ating First Lady, nung dalaga pa siya, Araneta ang kanyang apelyido, tapos yung kanyang middle name, Cacho, no? So, kung Araneta ang apelyido niya, Araneta ang apelyido ni FL, tapos Cacho yung kanyang middle name. So, malamang, kung sakaling totoo ito na pinsan niya, so, ito ay pinsan niya sa mother side. Kung sakaling totoo, no, na pinsan niya. Allegedly lang pala to. Hindi naman pala ito confirm, allegedly lang. Sabi pa dito, according to a report from the CIDG Anti-Organized Crime Unit, on Wednesday, authorities entrapped the female suspect identified as Maggie Cacho. She was allegedly charging 800,000 to 1 million from her victim in exchange for fast-tracking some emission testing application projects. She also reported claim to have influence at the Department of Transportation, DOTR. The suspect also allegedly claimed to be a cousin of the First Lady, the CIDG said in its report. Nakarating ito sa kaalaman ng Malacanang at inutusan ang Office of the Special Envoy for Transnational Crimes, OSETC, para tignan ito. CIDG Director Major General Nicolas Torre III said in an interview with reports in Camp Crame on Thursday. So mga kaibigan, sabi dito nakarating daw ito sa Malacanang. At inutusan ang Office of the Special Envoy for Transnational Crimes para tignan ito. Ang sabi ni CIDG General Nicolas Torre III, no, sa interview niya. Consequently, OSETC coordinated with us and we built the case until magawa natin itong entrapment operations, Torre said. So, ibig sabihin mga kaibigan, nakarating sa Malacanang etong mga ginagawa nitong Maggie Cacho. Pagkatapos, yun nga, ginagamit, no, na sinasabi na pinsan siya ni F. Elisa. So, ang ginawa ng Malacanang, inutusan ngayon yung ahensya na gagawa ng entrapment, no, at si General Torre para mahuli ito. So, meaning to say, ang Malacanang pala ang nagpahuli. Ang Malacanang pala ang talagang nag-push na tingnan ito at hulihin. So meaning to say mga kaibigan, kung sakaling totoo man na ito ay pinsan F. Elisa, maganda to kasi ibig sabihin hindi kinukonsinti kahit na kamag-anak pala. Kunwari totoong kamag-anak, di ba? Kunwari na totoong kamag-anak. So ibig sabihin, maganda yung ating ngayon, justice system. Kasi hindi namumunsinti, oh.
Ang Malacanang pa ang nag-utos na tingnan ito. At kung may makitang ano, ihulihin. O, di ba? Hindi maganda pala. Tama yun, walang kamag-anak. Walang kamag-anak lang, kaibigan. Correct. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Di ba? Sa Lord Anyas. And just love 10-10 pag mali. O, kung sakaling totoo ito ha, mga kaibigan, na kamag-anak niya. Abas, sasaludo tayo dito sa Marcos administration dahil hindi kinakampihan kung totoo na kamag-anak ito ni FL Lisa. Diba? So, ito yung masasabi natin ng gobyerno na patas. Walang kamag-anak, walang kaibigan. Hindi katulad sa panahon ni Duterte, kapag kaibigan ka, protektado ka. Remember Michael Yang? Along the investigation of Puerto and Las Cañas, nagdig nila yung mga ebidensya na itong si Michael Yang ay may kinalaman sa mga Shabu Laboratory at sa mga illegal na mga gawain. Pero anong ginawa ni Duterte? Agad-agad ginawa niyang economic advisor para protektahan si Michael Yang. At si Michael Yang nagkaroon ng mga PSG. O, di ba? Ano pa? Yung ginawa ni Duterte kay Kibuloy. Sa panahon pa nga ni Erap pa, meron pala itong sinisistensyahan pala ito ng kulong, itong si Apollo Kibuloy. Pagkatapos, anong ginawa ni Digong? Mayor pa siya noon, mayor pa siya ng Davao. Anong ginawa niya? Nilalakad yung kaso. Oh. So makikita natin ngayon yung napakalaking kaibahan ng Marcos administration at ng Duterte administration. Kasi sa panahon ni Duterte, lahat dinipensahan niya eh. Lahat ng kanyang mga tiwaling kandidato tuloy, lahat ng kanyang mga tiwaling cabinet members, talaga namang dinedepensahan niya. Duque. Anong sabi niya? Kahit masira daw siya sa taong bayan, kahit magalit sa kanya ang taong bayan, I stand by Duque. Diba? Lahat ng senador clamoring para patalsikin si Duque. Lahat ng mga medical practitioners sumisigaw, patalsikin si Duque. Mga netizens, mga concerned citizens, lahat sumisigaw, patalsikin si Duque. Anong sabi ni Duterte? Hindi niya tatanggalin si Duque. Pinagtanggol niya si Duque. O, yan ang Duterte administration. Nangungunsinti. Diba? Ano pa? Sino pa yung kinonsinti niya? Yung mga cabinet members niya. Anong sinabi niya sa Senate? Kasi yung Senado, nag-hearing sila eh. Yung Blue Ribbon Committee. Sina Gordon. Anong sabi niya sa Senado? Ayaw niyang papuntahin yung kanyang mga cabinet members. Anong sabi niya? Sige. Pilitin yung dumalo. Yung mga cabinet members niya, pilitin nyo silang dumalo. Magkakaalaman tayo. Magkakagulo talaga tayo. Anong nangyari? Natakot ang mga senador. Sina Manny Pacquiao. Sina Gordon. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Mahal na Pangulo, hindi naman kayo dapat magalit. Dahil dapat nga matuwa kayo dahil ang ginagawa namin para ito sa bayan. Kasi ang ginagawa namin ay para talagang makita itong mga mabigyan ng hustisya. Sabi ni Manny Pacquiao, hindi ko lang mahal yung exact, no, pero yung ibig sabihin lang ni Manny Pacquiao dito, hindi dapat magalit si Duterte dahil ang ginagawa nila ay para sa bayan. Binabantayan nila yung buwis ng bayan. At ito ay isang paraan para itong mga tiwaling ito ay talagang usigin. Pero anong ginawa ni Duterte? Kanyang prinotektahan ang kanyang mga cabinet members. Yan mga kaibigan, ang ginawa ni Duterte. Tiburcio, puro kayo pagkukumpara, lumalabas ang bitterness niyo, puro kayo negative campaigning. Hindi tayo negative campaigning dito. Sinasabi natin dito ang katotohanan. Kasi, ito ang totoo ha, ang mga DD sheets, walang ginawa ngayon ng mga DD sheets, kundi batikusin ng administrasyon na akala mo walang kapalpakan ang kanilang Pangulo. Kaya binabalik natin ito sa kanila. Itong case na to.
Panay sila, pakalat-pakalat. Ay, pinsan ni Elisa, pinsan. Oh, ayan, ganito, ganyan. Anong sinasabi natin dito? Kung sakaling totoo na pinsan niya na Elisa, aba, saludo ako sa Marcos administration. Saludo ako kay Pangulong Marcos at kay Elisa. Bakit? Kasi nakakasigurado tayo ngayon na patas ang ating batas. Walang kinukonsinti. Kaya nakakambing natin sa nakaraang administrasyon na puro pangungonsinti ang ginawa ni Duterte. Totoo naman, di ba? Kanino natin ihambing? Sa panahon ni Pinoy? Sa panahon ni Gloria? Sino ba ang pinalitan ni PBBM? Di ba si Digong? Mas magiging reasonable kung kay Digong natin, kung sa administrasyon ni Digong natin ikukumpara, kaysa ikumpara natin sa panahon ni Pinoy o panahon ni Gloria. Make sense? At isa pa yung ginagawa nyo, mga DDS, mga DD sheets, ang ginagawa nyo, puro paninira sa ating Pangulo, sa administrasyon. Kaya tama lang na kami rin na mga nagpa-vlog ay palabasin namin to. Ikumpara natin kung sino ba talaga ang maraming kasalanan, kung sino ba talaga ang maraming ginawang mali, at kung sino ba talaga ang maraming kapalpakan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung babato kayo ng putik, kung magbabato kayo ng putik, at kung sasabihin nyo na, ay ganito, ang pangit dito sa Marcos administration, ganito ang ginawa. Tingin muna kayo sa salamin. Tingin muna kayo sa salamin. Kung wala kayong salamin, bumili kayo ng salamin. Kasi kung magsusumbatan tayo dito, at kung ibabalik natin ang lahat ng issue, talong-talo kayo. Kasi tapos na yung inyong 6 na taon. Samantalang kami, eto, ongoing pa lang. Wala pa kayong masyadong makikita. Ongoing pa lang. Pero kayo, ayan na, nakalatag na ang 6 na taon ng inyong tatay. Tapos na. At hindi nyo na kayang i-undo or baguhin kung ano ang nangyari sa 6 na taon ni Digong dahil tapos na yan. Samantala ngayon, eto, ongoing pa. Kaya sinasabi ko sinasabi ko, kung sakaling totoo na pinsan ito ni Elisa, saludo ako sa Marcos administration dahil hindi nangungonsinti. Diba? Tuloy natin. The fund was meant for Cacho to secure the emission testing project, but the latter did not fulfill her end of transaction, and she refused to return the money. Cacho allegedly contacted the complainant again and asked the victim to pay an additional 400,000 to expedite the project. The incident took place at the former residence in Guimaras Island on February 11. The suspect and another individual identified by the CIDG as Cayetano Leal were caught receiving the 400,000 budol money. The complainant verified with the Department of Transportation and confirmed that Maggie has no connection with the agency, the CIDG said. Nakita mo, nanggagamit ha? Nanggagamit siya ha? At sinasabi niya, may connection siya sa Department of Transportation. Yun pala, wala naman palang siyang connection. Nanggagamit. So kung totoo nga na talagang siya'y pinsan ni Elisa, dapat lang talaga siyang makulong. Kasi yung ginagawa niya, nanggagamit siya ng pangalan. At talagang naninira pa siya ng pangalan ng First Lady. So dapat talaga siyang makulong. At kudos, no? Kudos kay Elisa. Kudos kay PBBM dahil hindi sila nangungonsinti. Kasi sila pala ang nagpahuli dito. Pinahuli pala nila to. Kasi ni-report sa kanila na merong babae na gumagamit or nagsasabi na siya daw ay gumagamit ng pangalan, no, ng Elisa at saka ng DOTR agency, no? Ahensya ng gobyerno, yung DOTR, sinasabi na konektado siya, yung pala hindi naman. So, ang ginawa ng Malacanang, eto, pinaimbestigahan na to. At ayun nga, nagkaroon ng entrapment operation at pinahuli. So, kita natin ngayon, ang gobyerno natin ngayon patas, walang sinisino. Kaya, at kakatawang isipin na kapag merong mga kakamping na napalaya
ang sasabihin ng mga DD sheets, ay, pinalaya kayo ni PBBM kasi ganto-ganto. Hello? Patas ang ating gobyerno ngayon. Walang kamakamag-anak. Ito ang tunay na walang kaikaibigan, walang kamakamag-anak. Unlike sa panahon ni Digong, lahat ng kanyang kamag-anak, lahat ng kanyang mga kaibigan na nagkaroon ng mga kaso, ay happy-happy. Walang nakukulong, walang nahuhuli. Remember? Tibes? Alala niyo ba si Tibes? Guys, matagal na pala yung kanyang mga ginagawang paghahasik sa Negros, sa kanyang bayan. Matagal na pala yan eh. Pero, hindi ginagalaw ni Digong, di ba? Hindi pinapansin ni Digong. Ano lang, okay lang na gumawa ng ganun si Tibes doon sa bayan niya. Kasi nga, kaalyado ni Digong. Kibuloy. Guys, ang dami nang nagsampa ng kaso kay Kibuloy. Hindi nagpa-prosper. Diba? Kasi nga, malakas. Protektado, best friend ba naman eh. Michael Yang, ang laki ng ebidensya, protektado. Kenneth Dong, protektado. Kailan lang nahuli si Kenneth Dong? Sa panahon ni PBBM. Pero sa panahon ni Duterte, wow, happy, nakakalaya ang mga drug lords. Basta kaibigan, protektado. Yan ang Duterte administration. Ngayon, panahon ni PBBM, walang sinisino, kamag-anak man yan, kaibigan ka man, umayos ka dahil hindi ka sasantuhin. Diba? Kaya ang ganda eh. Ang ganda ngayon sa panahon ni PBBM. Talagang ito yung tunay na patas na gobyerno. Hindi sumasanto. Kaibigan ka man, kamag-anak ka man. Walang pakialam. Kung nagkamali ka, talagang aarestuhin ka. Diba? Yan ang katotohanan, mga kaibigan. No? Ano pa? During the operation, authorities also arrested Marwin Parpan and Rico Mailan, two members of the Philippine Coast Guard who were allegedly acting as Cacho's security personnel. The two PCG members were also found in possession of caliber 45 pistols. However, according to Torre, ang sabi naman ng dalawa, nandun lang sila, nagkataon na timingan lang sila doon sa time ng entrapment operation. They claim they were a private visit. Ang presence nila ay walang pakialam doon. The two said they were just there by chance and it just so happened that their timing was the same time as the entrapment operation. They were on a private visit, that their presence had nothing to do with the case. Criminal complainants and for stapa swindling were filed against Cacho and Leal before the Guimaras Provincial Prosecutor's Office. Cacho already posted a 24,000 bail on Wednesday, Torres said, without mentioning Leal. Cacho is running independently for the Guimaras governorship against National Unity Party, Bet Lucille Nava. So, nagpiyansa siya kasi bailable ang kaso, diba? So, eto mga kaibigan, no? Allegedly, hindi pa siya kino-confirm kung siya talaga ay pinsan. Pero sa ibang mga news, makikita mo yung ibang mga news, kinukumpirma na nila na talagang kasin, no? Katulad dito sa politiko, itong bilyonaryo, kinukumpirma na nila na talagang kasin daw ni F. Elisa. Pero ang katotohanan ay wala pa pong sinasabi yung Malacanang kung kasin ba talaga, no? Ayan o, sa bilyonaryo, a cousin of First Lady Lisa Araneta Marcos, who's running for governor of Guimaras, has been arrested for swindling charges, no? So yan po. So may mga news, no, na nagsasabi kasin daw, pero ang katotohanan wala pa pong confirmation dito ang Malacanang, no? So maganda po ito, mga kaibigan. Isa itong napakagandang example, no? Kumbaga integridad ito, mga kaibigan, walk the talk, na pag sinasabi ng Pangulo natin na patas ang batas, na walang maghahari-harian, walang kaikaibigan, yan ginagawa talaga, di ba? Talagang totoo, merong integridad. Pag sinabi ng Pangulong walang kaikaibigan, walang kamakamag-anak,
Totoo talaga. Ito yung tunay good governance na tinatawag. Kasi kahit na kaibigan, kahit na sinasabing kamag-anak, walang kinikilinan, walang pinoprotektahan. Diba? Kaya kudos sa Marcos administration. Dahil talagang totoo yung sinasabi ng ating Pangulo, pag nagsalita siya, totoo at walang sinisino. Diba? Unlike sa panahon ni Duterte, lahat pinoproteksyonan, basta kamag-anak, basta kaibigan, pinoprotektado yan kahit gumawa ng masama. Kahit drug lord ka, basta kaibigan ka, protektado ka. Kahit ang dami mong ginahasa na babae, na kabataang babae, protektado ka. Basta BFF ka. Yan po, mga kaibigan, sa panahon ni Digong. Diba? Sa panahon po yan ni Digong. Kaya, mga kaibigan, kudos sa Marcos administration. Yan. So guys, yan lang po muna ang ating topic ngayon at mamaya po ay babalik tayo for another topic. Shout out ko na kayong lahat Okay, shout out ko na kayo. Maraming pong salamat kay Den Dagigan Rivera. Marami pong salamat. Lorna Rafael, May Santos, Franco Pagilinan, salamat po. Kami Kaniko Mix TV, maraming pong salamat. Lorna Rafael, Marlo Guevara, Franco Pagilinan, Alice Diaz, May Santos, maraming pong salamat. Just Love 1010, AI Temple or Al Temple, maraming pong salamat. Ocho Cel Ordanias, thank you po. Tess MP, salamat po. May Santos Tiburcio, salamat po. Den Dagigan, salamat po. And Cel Ordanias, emission testing para sa mga sasakyan. Yes po, yan po. At kiniklaim niya na meron siyang contact no sa DOTR. So, yan. At meron daw siyang kumbaga may contact siya sa DOTR, so pwede sa kanyang magpa ng emission testing, no? Kini-claim niya kasi connected daw siya, yung pala hindi naman pala totoo, no? Cel Ordanias, naku, di yan palalampasin ng Pangulo kung totoo man. Correct. At actually, mga kaibigan, yung Malacanang po ang nagpahuli sa kanya. Yung Malacanang mismo ang nagpaimbestiga. Kasi may nag-report sa Malacanang na meron daw nagkiklaim na pinsan ng First Lady na ganito daw ang ginawa. So, yun po, pinaimbestigahan at yun nagkaroon ng entrapment operation. So, ang Malacanang po mismo ang nagpahuli. Okay, but madam, wala naman talagang nagawa. Si Baby M, puro pang mayaman yung mga nilakad. Maharlika funds, anong nangyari na sa bulsa? Si I'm a Turtle, wala siyang kaalam-alam. I'm a Turtle, alam mo ba ang nangyari sa Maharlika Investment Funds? Napakinabangan natin. Alam mo ba na ginamit ng Pangulong PBBM ang Maharlika Investment Funds para bumili po ng 20% share sa NGCP kasi unti-unti binabawi ng ating Pangulo ang control, ang pagmamay-ari ng China sa ating NGCP. Kasi alam mo ba, I'm a Turtle, isang pindot lang, isang click lang ng China, blackout ang buong Pilipinas. Kayang-kaya tayong isabotahin ng China kasi sila ang nagmamay-ari ng ating National Grid Corporation. Dahil yan sa kasalanan ni Digong na pinagbili niya ang ating NGCP. Ngayon, ang ginawa ng Pangulo natin, ginamit niya ang Maharlika Investment Funds para bumili ng 20% share dyan sa ating NGCP. No? Kaya eto, ang kuryente natin ay at least meron na tayong 2 seats dyan. At ang gagawin ng Pangulo natin, uunti-untiin niya yan na kukunin ang kontrol sa China. Uunti-untiin ng Pangulo natin. Kaya itong Maharlika Investment Funds na ginawa ng Pangulo natin ay napakahalaga nito. Napakaganda nito. At ito ay napakinabangan natin na biruin mo hindi na tayo kailangan mangutang sa ibang bansa kasi meron tayong Maharlika Investment Funds. Kaya nga ngayon si Trump, yan ang ginagawa ngayon ni Trump. Siya ay gagaya siya sa Pilipinas. No? Ginaya ni Trump si PBBM. Gagawa din siya ng sovereign funds. Ito, parang Maharlika Investment Funds. Pero hindi natin alam kung ano ang pangalan ng kanilang sovereign funds. Pero gumaya lang po siya dito sa Pilipinas. No? Kasi nakita niya siguro, maganda ito. Maganda itong ginawa ni PBBM. Kaya, I'm a Turtle, paki-update ang iyong knowledge kasi wala kang kaalam-alam eh. Yun yung bumabanat ka sa Marcos admin pero wala kang alam sa nangyayari. No? Anong tawag dyan? Bugok. Tanga. Okay.
Maraming po salamat mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich, laging nagsasabing fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, commentarista. Bye-bye and God bless us all.